In this reading, we will going to have love reading situation. Okay, let's see the energy first. Okay, my love. So, here, maaaring ikaw ay merong iminamanifest na tao. If you are, sabihin natin, meron kang minamanifest na tao na biglang nawala sa'yo. Okay? Biglang nawala sa'yo, bigla kang kinato off, my loves. Meron dito, ang ganda ng ano dito because of this ghost card and then access granted. Okay? So, my loves, dito kasi, tingnan nyo yung energy. Meron kami na manifest na tao or someone or relationship na parang kumbaga siya yung pinagpipray mo, my loves. Siya yung hinohope mo na sana maging siya na talaga. Then, biglang nawala sa'yo yung taong to. It's either iniwan ka, binlock ka, bigla na lang nakipag-break sa'yo or iniwan ka, or kung yan yung situationship, bigla na lang lumayo yung loob sa'yo, my loves. And may tendency, my loves, dito sa ating future energy na magkaroon ulit kayo ng connection. And through social media, lumitaw dito, marami. I also hear na meron ding darating, if ever na hindi siya, may mga darating kasi iba-iba yung personality na nakikita natin dito eh. Iba-iba yung personality na lumilitaw dito. So may tendency kung ano man yung nawala sa'yo, maraming pumalit. And dito kasi, hiniling mo na wala sa'yo, then may darating, my loves. Malinaw na may darating. So ano ibig sabihin? Let's see more clarifiers about this one. Kasi ang daming parang involved dito. And dito, kumbaga nawala sa'yo eh, yung taong or yung relationship na pinagpe-pray mo. Oo nga, na heartbroken ka nga, my loves, kasi talagang deeply hurt, my loves. Kasi kumbaga, talagang inasahan mo na siya na, winish mo na sana yung taong to na talaga. And dahil nga parang ginost ka nito, you feel lost. You are grieving right now, my loves. So if ever na biglang nawala sa'yo to, may tendency paparating pa lang to, pero ito yung magiging impact sa'yo. Heartbroken. And dito, my loves, tama, iniwan ka nga nito. And love, na favorable itong card na to kasi alam niyo kung bakit. Wish and loss yung naging kasama niya. And then access granted. So may tendency din, my loves, kung ano yung wini-wish mo sa isang relationship ay matupad. At kung kasi pinagpe-pray mo yung taong to eh. Pinag-pray mo siya. Pero dito kasi, my loves, the relationship is over. Wala na talaga yung taong to. Malinaw, my loves, na matutupad ang iyong prayer pero hindi sa taong to. Matutupad ang iyong prayer, ang iyong ideal relationship sa love, with unconditional love na darating sa'yo. Kaya if ever na iniwan ka nito, eto grow and transform. You have to grow and transform. Kasi, kinat off, ginost ka. If ever na ginost ka talaga ng taong to, binlock ka, kinat off ka, tinalikuran ka na lang ng ganun-ganon. Don't worry, my loves, kasi ito ay part lang. At ito ay confirmation na wala ng second chances sa inyong relationship. Kailangan mo na talaga siyang i-let go. Pero dito, my love, sa access granted, spirits wants you to know na matutupad lahat ng wish mo when it comes to kung ano man yung pinagpe-pray mong yan, hindi nga lang yung taong yan. Kasi you deserve so much love, my loves. Kaya dito, access granted, wish granted, my loves, with unconditional love and affection. Dito, maaaring makikilala mo pa lang to. Sabi ko nga sa inyo, Dinas, di ba sa una-una, sabi ko napakadami. Ang dami mong choices kasi iba-iba to. And isa na dun yung love na sabihin nating maa-attract mo
na mararamdaman mo na ito yung ideal ko ganito yung pinagpe-pray ko Dun makikita mo doon sa love na yun. So right now my loves, talagang feeling lost ka kasi parang pinag-pray mo yung taong to. Parang feeling mo wala na ka nang mahahanap na iba, pero hindi. Kung hindi mo pa nakikita right now my loves, pero this is confirmation na marami ka pang makikita, marami ka pang makikilala. And isa na doon yung tutupad ng iyong kahilingan. Okay? Huwag ka mag-stick masyado dito sa taong to na iniwan ka, kinat off ka na lang bigla. Kasi spirits wants you to know na no second chances for this relationship para sa taong yan. Tutuparin nila ang kahilingan mo pero hindi sa taong yan, my loves. Okay. Let's pull more clarifiers. Action speaks louder than words. Okay, so pwede natin i-consider na true love mo talaga yung taong to. Kaya nga pinagpe-pray mo, baka na siya na, sana siya na talaga. Ang ganda dito, my love, so law of attraction. Huwag kang tumigil na mag-pray, my loves, kasi matutupad mo talaga yan, yung pinagpe-pray mo na yan. Pero hindi kasi deserve ng taong to. Hindi ka deserve ng taong nang loko sa'yo, nang ghost sa'yo. So, i-consider mo talaga yung taong to na true love mo. And ito talaga yung parang pinag-pray mo na lasting love. Pero yung true love na to, my loves, ay ma-attract mo. Huwag ka lang titigil mag-manifest, okay? Ma-attract mo yun. Pero dapat maging malinaw sa'yo na hindi sa taong to. Okay? So dito, if you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. So, dapat doon palang naging alert ka na kung meron mang red flags na pinakita sa'yo yung taong to. Sabi nga, action speaks louder than words. So, makikita mo naman yan sa mga actions ng taong to. Para hindi ka masyadong magulat, hindi ka na magpakalalim, hindi ka na mag-expect. Tingnan mo na lang kung ano yung actions towards yun ng taong to. Pero darating at darating, kung iiwan ka man ng taong to, or iniwan ka nga ng taong to, my loves, this is strong confirmation na hindi mo siya deserve at hindi sa kanya matutupad yung mga wish mo. And yung wish mo, the more na sabihin natin ito sa law of attraction, you've been manifesting this relationship, everything you want will soon be yours. Nakadepende yung pagdating sa love na to, yung true love na to, sa pag-attract mo, my loves. So, pag-aralan mo ang law of attraction, paano ba yan gumagana? Paano mo ba ma-attract yung taong i-wini-wish mo or yung relationship na i-wini-wish mo? Kasi dito, my loves, talaga malinaw, hindi yung taong to. Hindi yung taong yan ang maano mo. And sabihin nga natin, kung talagang mararamdaman mo naman kung yung taong yan is, sabihin natin, hindi ka nakakita ng red flag sa kanya, mararamdaman mo na siya. So, kung ipinag-pray mo man yan, masaya ka sa taong yan, maaaring hindi deserve ng taong yan yung prayer mo sa isang relationship. Okay, let's see more clarifiers. Tingnan mo kung ano yung kanilang mga ginagawa, kung paano yung pakikitungo sa'yo. Kung meron ba silang plano sa future kasama ka. Deserve ba sila sa prayer na sa pag-pray mo na lagi mo silang ini-include? Deserve ba sila dun? Okay, so dito you have to wait. I also hear na you have to wait for the ships to sail. Okay, so you have to wait for the results. Kasi on progress pa lang lahat, my loves. And this is part of this your growth and milestone. So with the 3 of Wands, kailangan mo muna talagang maghintay. Okay? Pero dito napakaganda with the 6 of Wands, success, my loves. Nandito. Mare-recognize mo din yung taong i-wini-wish mo. Darating din yun sa'yo. Pero kailangan talaga dito mag-intay ka muna. And hayaan mong mag-heal muna ang sarili mo. Kasi my loves kung broken hearted ka dito, tapos nagte-pray ka, na unfair dun sa bagong darating. Hindi darating tong bagong to kasi alam niya na merong pangalaman yung heart mo. So sa law of attraction,
kung ano yung tunay mong iwini-wish, yun yung darating sa'yo. Yun yung ma-attract mo. And right now, kung itong Grim Reaper na to, nabablock nila yung pagdating ng taong to with this reverse Empress card. Yung Empress card kasi natin, yun ay buntis, fertility. Pero kung siya ay nakabaliktad, ibig sabihin, that's creative blocks. So, kumbaga, nakadepende. Kung nakadepende ka pa rin, yung heart mo ay ang nilalaman pa rin, yung taong nang iwan sa'yo na to, hindi siya darating. Hindi mo mamanifest yung mga taong, or yung love, yung true love na pinapangarap mo. Okay? So, dapat dito, my loves, mag-focus ka sa manifestations and mga prayers mo. Alam niyo yung, sabihin natin, i-describe mo yung taong gusto mo. I-describe mo yung feeling. Parang kaya mo i-describe yung feeling pag dumating na sa'yo yung relationship na pinagpe-pray mo. Pero kung ang laman nito sa prayer ay halimbawa yung tao mismo na yan with her name, pwedeng maging creative blocks yan, my loves eh. Kasi malinaw dito na hindi naman yan yung matutupad. Hindi siya ang nakalaan para dito sa greatest love na to. So kung siya yung patuloy mong ipinagpe-pray, pwede nga lack of growth. Hindi mo ma-attract. Yung hindi ka magiging successful when it comes to this love. Pwede ma-attract mo to, darating, pero may red flag, katagaya dito. Alam nyo yun? Pero di ba ang wini-wish mo nga sa isang relationship is yung kung ano talaga yung ideal mo. Pwedeng kung pray ka ng pray, ang laman yung taong yun. Kumbaga, kung ano ang pinag-pray mo. So, dito din, be careful what you wish for. Kung yung taong lang mismo na yan, yung pinag-pray mo, maging ready ka rin kung ano yung consequences na dala niya. Pero kung yung mismong energy ang ipagpe-pray mo, yung feelings ng true love, yung lahat nandun na sa relationship na yun, matutupad yun, my loves eh. Matutupad siya, sure na matutupad siya. Pero yun ay depende kung paano mo yun i-attract. Okay? So, kumbaga, inire-remind ka dito na ang taong to na nang ghost sa'yo, nang iwan sa'yo, creative block siya para sa manifestations mo sa greatest love mo. Okay, let's see message from this person. I dream about you a lot. Pwede, my loves, maging creative block din itong tao na to. Pwede maging block din to yung taong to, lalo na kung sabihin natin hindi din siya, sabihin natin na alam niyo kung on and off, pwede maging creative block to yung taong to pag yung on and off yung inyong relationship. So I dream about you a lot. If I asked you to stay, would you leave? And my life started when I met you. Pero hindi siya sure eh. Hindi siya sure sa mga sinasabi niya na to. Hindi din siya sure kung committed siya, kung ready na siya, kung siya ba talaga ay deserving, kung deserving siya sa'yo, my loves. So dito, yun ang kailangan, ito yung mga narinig mo, my loves. Basta kung yan ay on and off, may red flag para sa'yo, hindi yan. Yung wini-wish, hindi yan yung deserve mo. Meron kang wish na magagrant, lalo na when it comes to your relationship. So, tingnan mo yung mga actions niya. Kumbaga, tandaan mo, ano man yung naririnig mo sa taong to, is action speaks louder than words. Makinig ka. Dahil malakas kang mag-manifest when it comes to love. Hindi mo kailangan tiisin ang mga bagay-bagay sa isang tao kung yung tao mismo, specifically yung wini-wish mo. Ang kailangan mo i-wish yung energy, my loves. Ano yung pakiramdam ng minamahal ng ganitong way, ng ganito. So, yun yung kailangan mo i-practice para ma-attract mo itong, double attraction card, Double attraction card. Ano yung pakiramdam ng minamahal ng ganito na hindi naman kayang ibigay ng taong to? Kasi, for sure, kaya lumitaw yan, my loves, na ikaw ay kina-cut off. Baka nga may uncertainty pa sa feelings ng taong, ng person mo.
Maaaring itong mga sinasabi niya, hindi din nagre-reflect sa kanyang actions. Wala din doon yung care. Okay? So, let's pull advice from our guides. Okay, so my loves, dito talaga topic talaga is more on law of attraction. So dito malakas ang epekto sa'yo ng law of attraction when it comes to love. Alam niyo yun, yung meron talaga na mga nakakapag-manifest using law of attraction, na ma-manifest nila yung kanilang love. Pero mag-ingat ka sa pag-manifest mo, my loves, lalo na sa specific person. Kasi kung hindi niya pinoproject yung mga bagay na tama or sabihin natin deserve mo or wini-wish mo sa isang relationship, dun pa lang, kumbaga dapat mapaisip ka na kung worth siya ng energy mo, ng pinagpe-pray mo. Kasi kung ang wish mo dyan talaga is sabihin natin yung talagang hinahanap mo sa isang kapareha, darating naman siya, my loves eh. Huwag ka lang mainip. Baka kasi parang feeling mo, ito na talagang taon to wini-wish mo. Kaya okay lang kahit ano yung ginagawa niya sa'yo. Universe wants to remind you na malakas kang, kung ano man ang wini-wish mo, magagaranti yan, my loves. Marami ka pang pagpipili, marami pang darating sa'yo. At isa na dyan sa mga darating na yan, yung itong true love na to. Yung mamahalin ka ng hindi kagaya nito na on and off, hot and cold. Okay? So, kasi baka salita lang ng salita itong person mo pero hindi naman niya napangangatawanan. May tendency din ganun. The universe is guiding you. That special person, allow everything to take its natural course. Ma-attract mo rin yung para sa'yo. Heart-to-heart conversations, kailangan nagroon kayo, mag-open up kayo. Kung meron man kayong pinagdadaanan, di ba nga dito, action speaks louder than word. Siguro, kailangan i-clarify mo, ano ba talaga? Ano ba talaga ang ano? At dito, kailangan maramdaman mo kasi, sabi natin, pwede mabulaklak din talaga yung mga words ng person mo. Pero mararamdaman mo yan, my loves, kung heart-to-heart yung conversation. So, honestly discuss your feelings with each other. Okay, let's pull one more card. Honestly discuss your feelings with each other. Kailangan nyo nang sabihin natin, dun kasi makikita nyo lalo na kung sincere ba talaga siya sinasabi. And when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared. Okay? So, kagaya na sinabi ko, kung yung relationship mo na yan, if i-manifest mo specific person pero hindi mo naman nakikita, hindi mo, alam niyo yun, yung shallow relationship, experience wants to remind you na hindi mo deserve yan. And if ever kung may tanong ka man kay angels and guides, ito yung gusto niyang isagot sa'yo. It's a yes, my loves. Kung ano man yung nasa puso mo, it's a yes. Okay? So, makinig ka, my loves. Napakaganda, napaka-strong manifestor ka, my loves. Kung ano man ang wini-wish mo, magagrant. Pero kailangan, tulungan mo din si universe na ma-attract mo yon. Okay? Kailangan tulungan mo din siya. Huwag mo hayaan na magkaroon ka ng creative blockages. Ayan o, creative confirmation na merong creative blockages. Yung mga taong nanakit sa'yo, yun ang blockages para ma-manifest mong taong to. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.